Eto guys, may bago tayong pag-uusapan ngayon. Bakit kaya ayaw banggitin itong mga matataas na opisyal sa pagdinig dyan sa may Blue Ribbon Committee? Eto kasing sila Ping Lacson at si Tito Soto ay talagang dumipensa. Dahil ayon dito kay Senator Amy, ayaw nga daw banggitin nga ito ng yung mga matataas na opisyal diyan sa sa pagdinig nila. Pinagbawagan daw ang mga senador na banggitin ang mga matataas na opisyal. Bakit kaya Bakit kaya bawal banggitin yung kanilang mga pangalan? Kaugnay nga dun sa sa issue ng flood control scam. So eto guys, ipapanood ko sa inyo yung video at dito talaga dapat mapanood to ng mga tao etong mga issue na to, Dahil dito kasi, etong si Senator Amy ay mukhang talagang nakakakita na to ng hindi maganda dyan sa sa mga pagdinig. So bago tayo magsimula guys, baka pwede makisuyo ko sa inyo na mag-subscribe kayo sa ating channel nang sa ganun lagi kayong updated, Salamat sa mga susuporta ng ating channel. So ngayon guys, pag-usapan natin to ngayon. Ang tanong dito ng mga netizen at ng mga tao, bakit kaya pinagbabawalan umano ang mga senador na banggitin ang pangalan ng mga matataas na opisyal dito? Baka sumabit kaya sila dito sa sa flood control scam? Nako, panoodin natin ngayon yung balita. Walan umano ang mga senador na banggitin ang pangalan ng matataas na opisyal sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control issue ayon kay Senador Amy Marcos. Sagot naman ng chairman ng komite na si Senador Ping Lacson at ni Senate President Tito Soto, walang basehan ang pahayag ng senadora. May unang balita si Mav Gonzalez. Ilang senador at kongresista umano ang makakasuhan kaugnay ng maaanomalyang flood control project sa January 15, ayon sa nabalitaan ni Senador Amy Marcos. Hoy, may makakasuhan sa January 15. Maganda-ganda to. Sino-sino kaya tong mga to? January 15, ang charges against certain senators will be filed. I understand they have already drafted against Senator Jinggoy, Senator Joel, and former Senator Bong Revilla. Pagkatapos ang balita ko, meron na rin daw against Congressman Garjola, Congressman Yap, and his brother, Congressman Yap as well. Pero alam ko na pinagmamalaki na kompleto na daw yung ebidensya at pwede na daw i-file. Kinukuhanan namin ng pahayag ang mga nabanggit na mambabatas. Sa nasagap ni Senator Amy, wala pang direktang ebidensya pero inihahanda na rin umano ang kaso laban sa ibang senador. Tanong niya, bakit Senado ang napuntirya? Sinasabi din, wala raw sa ngayon direct evidence linking Senator Cheese, former Senator Nancy, former Senator Grace, and Senator Mark Villar. Aba, safe na safe dito sila sila Cheese, pati si Senator Nancy, So sila Padilla, Bong Revilla, at etong si Jinggoy at si Joel o si Testaman. Mukhang sila yata makakasuhan sa January 15. Mukhang hindi yata sila nakadepensa ng maayos dito, At may mga ebidensya nga daw na etong mga to ay talagang makukulong. So, magugulat yan yung mga tao dyan, O baka matuwa yung ilan sa mga galit talaga sa mga nagnakaw, So, eto guys, yung sinasabi ni Senator Amy, talagang wala daw basihan daw dito ayon kay kaya Ping Lacson tsaka dito kay Senate President Tito Soto. Yan. So tingnan mamaya magbabasa tayo ng comment kung ano kaya ang magiging reaksyon ng mga netizen dito. At hinahanda daw yun. Bakit naman ganito? Lahat ng senador, akala ko yung flood control ang pinagmulan doon sa Kongreso at sa Speaker's Office, sa small BICAM. Bakit nauwi sa Senado? Parang
Sobrang diversion na to. Balita rin daw ng senadora, bubuwagin na ang ICI o Independent Commission for Infrastructure sa February 1. Ang balita ko, February 1, ang pinapakong date na i-disband na raw yung ICI. Ayun. Wala nang ICI. Kung sa bagay, nag-resign na lahat ng member pero wala pong maliwanag. Lumampas na yung due date na December 15. Sa isa namang pahayag, sinabi ni ICI Executive Director Brian Hosaka na wala silang natatanggap na impormasyon o masabi tungkol dito mula sa Malacanang. Dismayado rin si Senador Marcos dahil pinagbabawalan na umano silang mag-ungkat ng mga nasa mataas na posisyon sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang alam daw niya, bawal na sabihin mula kay dating House Speaker Martin Romualdez pataas. Mula nung tinanggal si Senator Marcoleta, pinipigil naman kami talaga Pinipigil, no, na banggitin yung mga matataas na opisyal, no, mula kay Romualdez hanggang kay PBBM yan. So mukhang ayaw nga nilang ayaw nilang ipabanggit sa mga senador. Bakit nila pinagbabawalan itong mga senador, no? Susunod kaya ang senador diyan na bawal banggitin. Nako, matindi na naman ang issue ngayon sa ating bansa. Wag aakyat hanggang sa mabababang posisyon lamang ng DPWH, hanggang sa mga kontratistang pinag-utusan. Mga big time, ayaw banggitin, pinagbabawalan kami. Tapos na yung 1 minute mo, yung 10 minutes mo. Puros ganon. Kaya sa totoo lang, surrender na ako. Wala na talagang mangyayari rito. Moro-moro na lang to. Si Speaker daw, si Bonjing, nako, sabi si Speaker daw hindi daw guilty. Pagkatapos hindi binabanggit, walang binabanggit, si Saldi ko lang. Parating hindi binabanggit yung mga taga-palasyo kahit Paano hindi ba banggitin kamag-anak ni PBBM yan? Di ba? So dito nga sumuko na nga daw dito si Senator Amy, no? Talagang suko na siya dahil eto nga. Talagang wala pa din talaga napapanagot, no, hanggang ngayon, kundi si Diskaya lang ang napapakulong hanggang ngayon. Kagaya ng ICI niya, mabubuwag na. Tapos na yung tapos na yung usapan nila kung hanggang kailan di ba? Kaya talaga yung mga ganitong issue talaga sa bansa natin, mahirap talagang yan, masolve. Lalo na kung ang sinasabi nilang mastermind ay yung pinakapuno. Malabong masolve yan, no, ng mga ay nako. Ito talaga si Senator Amy. Halos gawin na lahat. Kaya lang wala pa din, no? Wala pa din napapara ang mga tao, no? Dahil nga sa issue ng flood control, ang daming nawagdas na dapat na sana itinulong sa mga tao. itaw ang pangalan nila. Ayon naman kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson, bilang respeto sa lahat ng senador ng 20th Congress at staff ng komite, hindi na niya papatulan ang mga pahayag ni Senadora Marcos na hindi raw patas, hindi totoo at wala raw basihang akusasyon. Sabi rin ni Senate President Tito Soto, imposible ito at walang nagbabawal ng kahit ano sa kahit sino. Imbento raw ang paratang na ito. Imbento daw na pinagbabawagan ng mga senador. Kayo na lang humusga dyan guys, no, kung ano sa tingin nyo. Comment down below kayo sa video natin. At kung nakaabot kayo guys dito, salamat kung kayo magsasubscribe sa ating channel. Na sa ganun, may pagpatuloy pa natin yung iba pa nating mga video. Salamat sa panonood.